Isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang timeline ng nobelang El Filibusterismo. Makinig at unawaing mabuti ang mga pahayag. Ang nobelang El Filibusterismo, The Reign of Greed o ang paghahari ng kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng magiting na bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose P. Rizal. Ang ikalawang nobelang ito ay karugtong ng Noli Me Tangere. Ayon mismo kay Rizal na mababasa rin sa ginawang introduksyon ng kaibigan niyang si Ferdinand Blumentritt para sa kanyang ikalawang nobela, ang filibustero ay nangangahulugang mapanganib na taong makabayan, mamamatay kahit na anong oras. 11 taong gulang siya noong unang marinig ang salitang filibustero na naging batayan niya sa pagbuo ng pamagat ng kanyang nobela. Unang pagkakataon na marinig ito ni Rizal ay noong binitay ang 3 paring martir dahil sa pagkakadawit sa Cavite Munity. Nasaksihan niya ang kalunos-lunos na pagbitay sa 3 paring martir, ang Gomburza. Ito ay sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos, at Jacinto Zamora y del Rosario. Alamin natin ang mga naganap sa bawat taon na nagugol sa paggawa ng nobelang El Filibusterismo. Noong Pebrero 1872, binitay ang 3 paring martir sa pamamagitan ng garote sa Bagumbayan, ngayon ay tinatawag na Luneta Park. Ang karumal-dumal na pangyayaring iyon ay kumintal sa isipan at bumiyak sa puso ni Rizal, kaya ang Gomburza ang kanyang pinag-alayan ng pagsusulat ng nobela. Ayon kay Mario Odulio de Guzman, binalangkas ni Rizal ang pagkatha sa El Filibusterismo noong 1885 habang isinusulat pa niya ang Noli Me Tangere. Marso 1887, matagumpay na lumabas ang unang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Maraming makabayan ang nagalak at humanga sa katapangan ni Rizal sa pagbubunyag sa mga kabuktutan at pagmamalabis ng mga Espanyol. Subalit, tulad ng inaasahan, nagpuyos ang damdamin ng mga makapangyarihang Espanyol matapos matunghayan ang nilalaman nito. Bit-bit ang kaba sa puso ay nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas kahit batid niyang ito ay mapanganib. Noong Agosto 1887, bumalik sa Pilipinas si Rizal mula Espanya. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Ginamot niya ang mata ng kanyang ina, nakipag-usap kay Leonor Rivera at inalam ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanyang isinulat na nobelang Noli Me Tangere. Nang ipinagbawal sa Pilipinas ng pamahalaan ang pag-aangkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng nobelang Noli Me Tangere ay nakaramdam ng higit na panganib si Rizal. Hinimok si Rizal ni Gobernador General Emilio Terrero, isang liberar na Espanyol na bukas ang isipan sa hangarin ni Rizal na lisanin ang bansa upang makaiwas siya at ang kanyang pamilya sa lalo pang kapahamakan at sa pagmamalupit ng mga makapangyarihang prayle. Nagpahinuhod siya sa payo ng Gobernador General at umalis ng Pilipinas noong Pebrero 1888. Nagtungo siya sa iba't ibang bansa sa Asia, Amerika at sa Europa. Napakarami niyang natutuhan sa mga paglalakbay na ito tulad ng katarungang panlipunan, demokrasya, at iba pang reforma sa pamahalaang mababakas sa kanyang akda. Sinimulang isulat ni Rizal ang El Filibusterismo sa London, England taong 1890. Habang isinusulat ni Rizal ang El Filibusterismo, naisasabay rin niya ang pagbisita sa mga kaibigan at pamamasyal sa magagandang lugar sa Europa. Lubhang nasiyahan at naaliw si Rizal sa ganda ng Paris kaya't napag-isipan niyang lumipat muna sa Brussels, Belgium upang matutukang mabuti at mapag-isipan ng lubusan ang nobelang ito. Kasama ang kaibigang si Jose Alejandro ay nanirahan sila roon. Nanggamot din siya upang matugunan ang mga pangangailangan niya roon. Hindi naging madali ang pagsulat ni Rizal ng El Filibusterismo. Patong-patong na suliranin ang kanyang naranasan habang isinusulat niya ito.
Kung kinulang siya sa pananalapi ng isinulat niya ang Noli Me Tangere, ay higit siyang kinapos ng ginagawa na niya ang El Filibusterismo, kaya sadya siyang naghigpit ng sinturon. Halos lumiban siya sa pagkain makatipid lamang. Nakapagsanla rin siya ng kanyang mga alahas upang matustusan ang pagsusulat. Batid niyang walang ibang makatatapos ng kanyang obra kung hindi siya lamang. Hindi lamang kawalan ng pondo ang kanyang naging suliranin upang matapos ang nobela. Naging balakid din ang suliranin niya sa puso, sa pamilya at sa kaibigan. Nakarating sa kanyang kaalaman na ang kanyang pinakaiibig na si Leonor Rivera ay ipinakasal sa magulang nito sa ibang lalaki. Nakarating din sa kaalaman ni Rizal na pinasakitan at inusig ng pamahalaang Espanyol ang kanyang magulang at mga kapatid sa Calamba, Laguna dahil sa usapin sa lupa at sa maling paratang sa kanila. Lumayo rin kay Rizal ang mga kasama niya sa La Solidaridad. Ikinalungkot din niya ang nakitang kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipinong ilustrado sa Espanya na sila sanang pag-asa ng nakalugmok na mamamayan ng Pilipinas. Pinagtibay ni Rizal ang kanyang kalooban at dahil sa kanyang marubdob na adhikaing imulat ang kaisipan at gisingin ang damdamin ng mga Pilipino laban sa pang-aapi at pang-aabuso ng pamahalaang Espanyol, ipinagpatuloy niya ito kahit kulang sa panustos mula sa pamilya. Nang matapos ito noong Marso 20, 1891 at makahanap ng murang pagpapalimbagan sa Ghent, Belgium, ay ipinadala niya ang manuskrito sa kaibigang si Jose Alejandrino. Sa kasamaang palad, hindi natapos ang paglilimbag ng aklat. Mahigit na 100 pahina pa lamang ito nang mapahinto dahil naubos na ang kanyang pambayad mula sa salaping kanyang natipid at nang hindi dumating ang hinihintay na salapi mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nilimot din ng ilang mayayamang kaibigang Pilipino ang kanilang pangakong tulong sa paglilimbag ng nobela. Sa oras ng pangangailangang ito, ay himalang dumating ang saklolo ng mayamang kaibigang si Valentin Ventura. Siya ang gumastos upang maituloy ang nahintong paglilimbag ng nobela noong Setyembre 1891. At dahil mabuting kaibigan si Rizal ay inialay niya ang isang panulat at ang orihinal na manuskrito ng El Filibusterismo kasama ang isang nilimbag at nilagdaang sipi bilang pasasalamat at pagtanaw ng malaking utang na loob sa kaibigang si Valentin Ventura. Ipinadala ni Rizal sa Hong Kong ang karamihan ng mga aklat at ang ibang bahagi ng mga ito ay sa Pilipinas napunta pagkatapos niyang mabigyan ng kopya ang mga kaibigang sina Juan Luna, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Heina at Dr. Ferdinand Blumentritt. Sa kasamaang palad, nasamsam sa Hong Kong ang mga aklat na ipinadala ni Rizal, gayon din ang mga kopyang ipinadala niya sa Pilipinas. Ipinasara ng pamahalaang Espanyol ang mga sipi ng nobela, subalit may ilang makalusot at nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga naghihimagsik. Kung ang Noli ay siyang gumising at nagpaalab sa diwa at damdamin ng mga Pilipino ukol sa karapatan, nakatulong naman ng malaki ang El Filibusterismo kay Andres Bonifacio at sa Katipunan upang maiwaksi ang balakid na nakasasagabal sa paghihimagsik noong 1896. Ang pagkahandog na ito sa 3 paring martir ng ikalawang nobela ni Rizal ang pangunahing dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isang nobelang politikal. Naglalahad dito sa isang malatala-arawang pagsasalaysay ang mga suliranin ng sistema sa pamahalaan at mga kaakibat na problema. Problema sa lupa, problema sa pamamahala, pamamalakad ng relihiyon at edukasyon, katiwalian at iba pa. Maraming salamat sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli!